Good day everyone, mabuhay. So I am Althea F. Villanueva and we are now going to proceed and continue to our discussion in Tour and Travel Lesson 6 entitled The Airport and the Airlines. And we are now proceeding to the chartered services. So, are you familiar with the word chartered? If not, basically charter means a special arrangement where you will rent or hire something for your own private use. It means that when you charter something, you are required to pay for the rent for your own purposes rather than sharing it to other people. Kumbaga, it is only exclusive for you or for the person who is going to pay the rent. One of its example is the air charter, where in this, it is the business of renting an entire aircraft as opposed to an individual aircraft seats. Meaning it is the renting of an entire aircraft rather than individual seats. For example, when a person wants to go to Maldives and he wants to go to the Maldives because he is bored, and he wants to go there right now because he is bored, but unfortunately the commercial flights are already fully booked. So the solution he thinks that will work is he is going to hire a private jet, allowing him to go there in his preferred time, whereas he will avoid where there is a possibility that he will avoid delays and he will go there in his preferred time. Okay, so let us differentiate the airline to an air charter. Regular airlines specialize in selling seats to individual people, while the air charter provide an entire aircraft for personal use and in specialized services. So regular airlines are only for individual seats, while the air charter is hiring an entire aircraft for personal use and specialized services. And let us now proceed to those air charter companies focus on. So, ano nga bang focus ng air charter na ito? Air charter companies na mga ito. So, the first one is the private aircraft. These are for individuals or can be groups. The transport at time-sensitive cargo. The emergency services such as air ambulance. And the types of aircraft that are available for chartered aircraft includes helicopters, turboprops, and these turboprops are the smaller planes with propeller engines. The next one is the light jet. These are the small jets, typically can have 4 to 8 seats or passengers. And the next one is the mid-size jets. These jets can acquire 8 to 12 passengers. And the last one is the heavy jets, and these are larger and are more capable of carrying more passengers and can go to longer distances of flight. So that's all for the chartered services. Thank you so much. Let us now proceed to the next slide. Moving on, our next topic will be the business class services. Please refer to our study guide 6 in our GCR.
Business class is a significant upgrade over economy. Ibig sabihin po nun, ang business class daw po ay mas luxurious kesa sa economy class. Dahil ang economy class po ay yun po yung normal na sinasakyan po natin sa isang eroplano. Kumbaga marami po tayong mga kasama doon at yun po ay mas mababang uri ng class kesa po sa ating business class. Okay, the next topic will be business class facilities. The first one is extra inches to sit with. Ibig sabihin po nun, ang upuan po natin sa business class ay mas malaki kumpara sa ating economy class. Kumbaga, mas komportable tayo makakaupo, merong mas space. The second one is leg room. Ibig sabihin po ng leg room ay mas marami po tayong space para po sa mga paa po natin, para hindi po tayo mangalay during the trip. The next one is more degrees of recline the seats. Ibig sabihin po nun ay mas mabibend po natin yung upuan natin para mas maging comfortable po tayo during the trip. Next, electric seat controls to adjust. Sa business class services po natin, kasama na po doon yung electric seat control to adjust. Ibig sabihin po nun, yung mga upuan po natin sa business class ay meron po tayong mga button sa gilid nun na pwedeng pindutin po natin para mas mapadali po yung pag-adjust natin ng mga upuan at mas mapadali na rin po yung buhay natin sa trip po natin na yun. Hindi na po tayo mahihirapan kung imamanual po natin na i-adjust po yung upuan kasi meron na po tayong button na pag-a-adjustan na po. At ang susunod naman po ay larger personal TV screens. Sa business class po natin, kasama na po doon na meron po tayong TV sa loob po mismo ng plane. Habang nakaupo po tayo doon during the trip, pwede po nating buksan yung TV para hindi po tayo maboard. Ibig sabihin po nun, meron po tayong mga personal na TV sa ating business class services. And also the next one will be laptop power ports. Ibig sabihin po nun, business class po kasi, so ibig sabihin marami pong mga business owners na nandoon. Ibig sabihin po nun, meron po tayong laptop power ports, meron po silang pagsasaksakan ng kanilang laptop or kung magcha-charge po sila or kung may gagawin man po silang mga bagay-bagay during the trip. The next one is premium food and wine service. Ibig sabihin po nito, yung mga pagkain po na sinaserve sa business class ay mas better kesa sa economy class. Ibig sabihin po nun, mas high class po yung pagkain na sinaserve sa business class kesa po sa economy class. The next one is increased cabin staff to passenger ratio. Ibig sabihin po nun, kung ilan po yung passenger na nandoon po sa business class na iyon, ayun rin po ang bilang ng kanilang mga cabin staff. Ang susunod naman po is eye mask and toiletries. Ang eye mask po ay isang bagay upang maprotektahan po yung mata natin during the trip. Kasi during the trip po ay tumataas at bumababa po ang degree ng ating altitude. At also, the oxygen din po. Maaari din po tayong maapektuhan nun. Lalo-lalo na po sa mga mata natin. Kasi madali lang pong masira ang ating mga soft tissue sa ating mga mata. So, ibig sabihin po nun, kailangan po natin ng eye mask. At advantage po yun, kasi po nasa business class po tayo. Meron po tayong libreng eye mask at meron din po tayong mga extra toiletries in case na magkaroon po tayo ng emergency sa CR. Okay, so, moving on, nandito na po tayo sa 8 benefits of flying a business class. The first one is priority check-in. Ibig sabihin po nun, tayo pong mga nag-avail ng business class ay priority po tayo na maka-check-in or mauna po tayong makapasok sa eroplano. Hindi po tayo pwedeng mahuli at hindi rin po tayo pwedeng magpahuli. Ibig sabihin po nun, kailangan tayo po yung mauna na makapasok sa eroplano. And also, kapag tayo po ay nag-avail ng business class, ay mas madali po sa atin ang pag-check-in. Mas madali po sa atin kasi tayo po ay ang priority. Okay, next one is additional baggage allowance. Ibig sabihin po nun, kung nag-avail po tayo sa business class, ay mas malaki po yung space natin para sa ating mga bagahe. Kasi po sa eroplano, meron po tayong space doon na paglalagyan po ng mga bagahe ng mga passenger. Kaya naman, kapag tayo po ay nag-avail ng business class, ay mas malaki po yung space po natin para sa ating mga bagahe.
The next one is business class lounge. Ibig sabihin po nito, sa loob po ng airport ay meron po tayong sariling waiting area. Lalo na po kung tayo ay nag-avail ng business class, ay tayo lamang po ang makakapasok doon. Tayo po ang maghihintay doon. Yun po ang ating magsisilbing waiting area. Malayo po tayo sa gulo ng mga passenger sa airport. Malayo din po tayo sa mga kaguluhan na nagaganap sa airport po natin. Ibig sabihin po nun, mas tahimik po sa ating waiting area. Hindi po tayo magugulo ng ibang passenger at hindi rin po tayo makakagulo sa iba. The next one, priority boarding. Ibig sabihin po, tayo po talaga ang priority na makapasok sa eroplano bago po yung mga ibang passenger. Tayo po ang pinakaunang papasok. Priority po tayo. Sana all, 'di ba? Pero kidding aside, sa priority boarding po ay ang mga nag-avail po ng business class, tayo po talaga ay priority na pumasok po muna sa ating eroplano. Kailangan po safe po tayo na makapasok sa eroplano. Tayo po ang unang uupo at tayo po ang unang bibigyan ng service. The next one is bigger, better seat. Ibig sabihin po na sa business class po kasi ay mas malaki po yung upuan doon kesa po sa ating economy class. Mas better, mas comfortable at hindi po kayo mahihirapan na gamitin yon. The next one is fine dining. Sa fine dining po, ibig sabihin po nito ay mas mahal o mas luxurious o mas masarap or mas high class yung mga pagkain na sinaserve po sa atin kesa po sa economy class. Kumbaga yung pagkain po natin ay hindi basta-basta. Sa business class po ay meron po tayong mas better na amenities at facilities. Sa amenities po natin, hindi po tayo mahihirapan dahil meron na po yun dun mismo sa eroplano. Mas better pa po kasi nasa business class tayo, mas madali po natin silang maa-avail. The next one is facilities. Of course, nasa business class services po tayo. Yung mga facilities po natin doon ay mas better ng di hamak kesa po sa economy class. Ibig sabihin po nun, mas maayos po yung mga fasilidad po natin and also mas magagamit po sila. The last one, be the first to leave the aircraft. Ibig sabihin po nito, tayo po ang maunang lalabas sa eroplano. Ang sabi ko nga po kanina ay tayo rin po ang mauunang papasok sa eroplano at ibig sabihin lang po nun ay tayo rin po ang mas may access na makalabas po ng mauna sa eroplano. Kumbaga safety po natin ang mahalaga. Mahalaga din ang safety ng ibang passenger pero dahil tayo ay nag-avail ng business class ay mas may kapasidad tayo or mas may access tayo para makalabas ng mauna sa isang eroplano na ating sinasakyan. Okay, so tapos na natin ng mga facilities. The next one is different types of business class seats. The first one is cradle seats. Seats with around 150 to 160 degrees of recline and substantially more leg room. Ibig sabihin po ng cradle seats, siya po yung klase ng upuan na merong 150 to 160 degrees of recline. Ibig sabihin po ng recline is yung nabibend po natin yung ating upuan. Na i-a-adjust po natin kung gaano po siya ka-bend, kung ano pong gusto nating pagka-bend po ng upuan para mas comfortable po tayo during the flight. And also, more leg room. Ibig sabihin po nito ay mas mayroong space po yung mga paa po natin or yung mga binti po natin para ma-stretch po natin sila para hindi tayo mangalay. And also, ang sabi po dito ay substantial more legroom. Ibig sabihin po nun, hindi na po tayo mahihirapan kapag i-stretch po natin yung mga paa natin kasi meron po tayong natural na space po para doon. Cradle seats are also seats that do not offer the significant recline of the lie flat and flatbed seats. Ibig sabihin po nito, ang cradle seats po ay hindi po natin nabibed ng kumbaga para na po siyang higaan or para na po siyang kama. Na ibibend lang po natin siya ng sakto lamang po para makasandal po tayo ng mas maayos at mas comfortable. The next one is angled lie flat seats, having 180 degrees of recline and provide a flat sleeping surface. Ibig sabihin po nito, ang angled lie flat seats po ay mas malaki ang recline degrees niya kesa po sa ating cradle seats.
Angled lie flat seats po ay may 180 degrees. Ibig sabihin po nun, kung ang cradle seats po natin ay paganyan lang po siya, ang 180 degrees po natin na angled lie flat seats ay medyo paganyan na po. Kumbaga malapit na po siyang maisakto sa ating floor. Yung floor po ng eroplano. Pero hindi po yun sapat para maging bistulang higaan na po siya na nakadikit na po sa ating floor ng eroplano. These seats are making them less comfortable than a bed. Ibig sabihin po nito, ang mga lie flat seats po or ang angled lie flat seats po ay hindi po masyadong comfortable na kumbaga parang higaan na po. Kumbaga ang higaan po ay mas comfortable kesa sa ating angled lie flat seats kasi hindi po siya parallel na parang sa higaan po. The next one is flat bed seats. Fully flat seats recline into a flat sleeping surface which is parallel to the floor. Ito na po ang hinihintay po natin, flat bed seats. Ibig sabihin po ng mga upuan na ito ay ito po yung klase ng upuan na inaibibend po natin na katumbas na po ng ating floor. Ibig sabihin po nun, maaari na po siyang gawing bed kasi naibibend po natin sila mismong pahiga at pwede po tayong humiga doon. And also, these seats are completely horizontal, creating a bed that is fully flat. Yan, ang sabi ko nga po kanina ay naibibend po natin ang upuan na ito na parang sa isang higaan o parang sa isang kama. Ibig sabihin po nito ay pwede po tayong matulog kasi po parallel na po siya sa floor po ng ating eroplano. Mas comfortable po tayong makakatulog at iwas na rin po sa mga sakit sa katawan kasi comfortable po tayong nakahiga at walang kahit na anong problema. And lastly, the cabin seats. These seats offer the most privacy and comfort travel. Ang cabin seats po natin ay yun po ay pinaka-komportableng upuan sa loob po ng ating eroplano. Mas meron po tayong privacy roon kasi hindi po tayo magugulo ng ibang mga passenger. Hindi po tayo maiingayan sa kanila at hindi rin po tayo magiging istorbo sa ibang mga passenger kasi nakahiwalay po tayo sa kanila. Each suite is essentially its own mini cabin which includes a fully flat bed, workstation, and television. Ayan, sa cabin seats po natin, meron po tayong kanya-kanyang suite. Ang mini cabin po natin ngayon na yon ay meron po tayong fully flat bed na pwede po tayong mahiga during the flight, pwede po tayong matulog. And also, workstation. Workstation po, meron po tayong space para sa ating trabaho kung meron man po tayong ginagawa sa ating mga laptop or meron po tayong mga paperworks na ginagawa during the flight. And television. Meron din po tayong TV, of course, hindi po mawawala yan. Dahil nasa business class po tayo, meron po tayong sariling TV sa ating sariling suite. These were first introduced on US Airways. Kumbaga sa US po na unang nakaalam or unang nag-introduce ng isang cabin seat. Sila po yung unang nakaalam or sila po yung nag-produce or sila ang gumawa mismo ng cabin seats. Ang US Airways po. And that would be all. Business class services. Remember yung mga key points na sinabi ko. Kung paano ko siya in-explain, sana ay naintindihan nyo. Okay, so let's move on to another topic. So hey there everyone, I am Erica Sheka Ibeth Kapitan and I will be the one to report the last part of our lesson. So we have different classes on an airplane. First is the first class. First class is generally the most expensive and most comfortable accommodations available. First class is a category of luxury seating on a plane that has more space, comfort, and service than other seats, with amenities ranging from private suites to access to onboard showers. So as you can see sa picture, sa first class may privacy, tapos kompleto na lahat. And sa first class, ito yung pinaka-luxurious na seat option sa airplane. Malalaki yung seats, may full privacy, may sariling bed, and other exclusive amenities like high-end entertainment system and may malaking legroom. And ang service din na ina-offer nila is premium. Next is the business class. High quality, traditionally purchased by business travelers, sometimes called
executive class. Full flatbed seats are the general standard for business class, with going as wide as 34 inches and pitch all the way to 87 inches. So, sa business class naman, para ito sa mga gusto mag-travel comfortably and ng productive. Malalaki yung seats, kagaya sa first class, di siya kasing luxurious ng first class. Pero almost the same ang comfort level. Next is the premium economy. Slightly better economy class seating, greater distance between rows of seats. The seats themselves may or may not be wider than regular economy class. Premium economy class, also known as elite economy class or economy plus class, is a travel class offered on some airlines. In-between siya ng business and economy class. Mas malaki yung seats sa premium economy compared sa regular economy and meron ding legroom. May konting extra amenities din like foods, pero hindi siya same level sa business class. Next is the economy class, also known as coach class or travel class. Basic accommodation, commonly purchased by leisure travelers. When you purchase an economy flight ticket, it means you are sitting in the main cabin, not first or business class. Seats are smaller and packed more closely together, and in-flight services are limited. Dito po is parang mas maliit na yung seats nga. And sa economy class, ito yung pinaka-common and affordable seat option sa plane. Sa economy class din, basic lang ang service na in-offer nila, and ito yung pinaka-good option or best option para sa mga gusto ng cheap na flight or ticket, pero convenient. Last is the basic economy. Bare bones fare typically does not include seat selection or baggage allowance, which must be purchased separately. So, sa basic economy, ito yung pinaka-simple na seat option sa plane. Kadalasan, same size lang ng seat sa economy class, pero mas unti yung perks dito. Example is, hindi ka pwedeng pumili ng seat mo kung saan, and limited din yung hand carry baggage allowance. Pero sa basic economy, ito yung pinaka-cheap and budget-friendly option.